Hindi lamang financial sector reform kundi isang structural reform. Yan ang pananaw ng Tingog Party List hinggil sa Philippine Open Finance Act na kanilang sinusuportahan upang agdarang maipasa. Si Faith Santiago para sa detalye. Sa layong paigtingin ng reforma tungo sa mas malawak na access sa financial services para sa milyon-milyong Pilipino kabilang na ang mga estudyante, guro at personnel sa higher education institution sa bawat bahagi ng bansa, kaisa ang Tingog Party List sa Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang leaders ng financial technology sector upang agarang maipasa sa Kongreso ang Philippine Open Finance Act. Isang ligtas at interoperable na sistema ang maitatatag na mayroong consent-driven na financial data sharing. Binigyang halaga ni Tingog Party List Representative at Committee on Higher and Technical Education Chairperson Jude Asidre na ang maayos at makabuluhang pagkakaroon ng access sa financial tools ay direktang makakaapekto sa educational mobility at institutional resilience. Para sa Tingog Party List, ang open finance ay isang structural reform na tutugon sa matagal nang hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan sa sektor ng edukasyon. Iginiit naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sa pamamagitan ng open finance ay magkakaroon ng transparent, customer-centric at interoperable na financial services. Dahil din sa panukala, posibleng magkaroon ng access ang mga mag-aaral sa education loans, digital wallets, micro-savings at insurance products kahit na wala pa silang bank history. Gayun din ang fair credit and financial tools access para sa faculty at researchers. Magkaka-access din ang financially undeserved non-teaching personnel sa financial services. Ayon kay Representative Asidre, sa pamamagitan ng mas inklusibong pananalapi, gayon din magiging mas inklusibo ang edukasyon na aniyay diwa ng bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.